preach to them Christ this Christmas, the reason for the season. And mga kapatid, when you look at it, talagang season na. Sinasabi nilang Pasko, ito na po yung season na kung saan tayo po lahat ay nandun na, no? Sa pagkakataon na talagang nagse-celebrate na marami. May mga Christmas parties, may mga iba't ibang uri ng mga celebrations, honoring the season, the holiday. Kaya nga iba sa ibang lugar, pinapalitan pa nila, hindi na siya Christmas season. Ang tawag na sa kanya, holiday season. Pero bakit ba natin sineselebrate ang Pasko, kapatid? Why do we have to celebrate Christmas? And what's in it? Ano kaya makukuha natin? Anong meron sa Pasko? Bakit tuwing Pasko? Bakit masaya? May mga regalo, di ba? Apart from all seasons, this is the only season in the world, in the whole wide world, na merong kasiyahan, merong gift-giving, merong goodwill. Ibig sabihin ng mga tao mas bumabahit pag Pasko. May celebration at karamihan gusto sama-sama. Ano kaya ang meron sa ating Pasko? Bakit ganito, kapatid, na kailangan ay nagkakasama-sama ang mga tao or may kasiyahan? What's in it for all of us? And so that we would better understand, let us check the word of the Lord. That is Luke 10 to 11 in the ESV version. Let us read. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Now, when we look into it, this is the very verse kung saan nagsimula ang Pasko. But the thing is, most of us celebrate Christmas without even understanding this meaning. It's all about happiness. It's all about peace. It's all about gift giving. It's all about sama-sama. Yung masarap, yung matatamis na pagkain. Yung makukulay na mga parol, yung mga ilaw-ilaw. At yung mga, syempre, yung mayroong mga discounts sa mall. But is this really Christmas? Is this the essence of Christmas? Let us check, kapatid, kung ano po yung meaning ng Christmas. Yung original meaning, kung saan po ito nagsimula. Yung very beginning kung saan yung mga tao sineselebrate nila yung Christmas mismo, yung Christmas holiday or Christmas season. So, this is from the Old English. The word is Christes Masse. Christes Masse means church service celebrating Jesus' birth or the birth of the Messiah. So, sineselebrate daw. Isa itong Sunday service or a church service kung saan sineselebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So this is all about Christ Jesus. Nothing else. Wala pong kinalaman yung gift-giving, wala pong kinalaman yung peace on earth, wala pong kinalaman ang kasiyahan ng pamilya, yung sama-sama ng pamilya. Wala po na kinalaman to. It has nothing to do with all of those things. Yet, yes, we want it. We desire it. It's all good, kapatid. Maganda siya. But we forget, most of the time, kung sino po at ano po ang dahilan ba't natin sineselebrate ang Christmas. And that is Jesus Christ. And yung meaning ng pangalan niya in the ancient Hebrew is Yeshua HaMashiach. That is one who is anointed Savior. So he came unto this earth as a baby, as a human being. From being a God, he made himself into a human, being a baby, because he is the anointed Savior, or Yahweh salvation, the anointed one, or Messiah. Tagapagligtas, pag sinabing Messiah, kapatid, diba? The anointed one, siya po yung naatasan na ng responsibilidad para iligtas ang sangkatauhan, the anointed one, or the anointed Savior of the world. So this is all about this guy, Jesus Christ, na dumating sa lupa na to para tayo iligtas sa ating mga kasalanan, kapatid. It's got nothing to do with anything else. But we bring forth the tradition of the Christmas season of happiness, of peace, and all. And no one would want to remove those things because they're happiness. But never forget, kapatid, kung saan nanggaling ang Christmas, ang ating mga Pasko. Nagsimula po ito noong 200 AD
kapatid, after death of Jesus Christ, this was the first recorded time na meron pong usap-usapan sa pagse-celebrate ng Christmas. Because nung ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo noon, siya po ay nabuhay muli after 3 days, hindi po nagkaroon ng kahit anong celebration. Maybe most of the people have forgotten about it, but in the 200 AD or 200 after death of Jesus Christ, ay nagkaroon na ng usap-usapan about the celebration of Christmas. Actually, they calculated it, kami ng mga church fathers, from March 25th daw, yung possible death ni Jesus Christ, and then counting 9 months after, or 9 months after that, that should be December 25, which means that would be the birth, kung ilang buwan pinanganak ang ating Panginoon. Yun po ang kanilang calculation. Officially declared 400 AD, no, 400 after death of Jesus Christ, that talaga pong in-establish na yung celebration ng Christmas. Actually, in the ancient Hebrew, iba po yung kanilang date, ang kanilang calculation, this was about September or mid-September. Kasi po ang calendar po ng Hebrew is different po sa calendar natin. Tayo po ay Gregorian calendar. They are using the Jewish calendar. And sa kanila, ang month na yun, ang tawag nila Tishri, or the Tishri 15, or sa atin po ay mid-September. But that's not important, kapatid. Maaaring magkaroon tayo ng debates, discussions. Kailan ba talaga yung tunay na date ng Pasko? Does it matter, kapatid? Sabi ng iba, ay isinama yan dun sa time ni the God Saturn, yung si Saturn God. Kaya di ba mayroon tayong Saturday? Kung alam niyo po yung inyong history, di ba mayroon tayong Saturday or Saturn Day, Thor Day or Thursday. That is God Thor. Di ba? Iba't iba pong gods yan sa mga araw-araw. Kasi ang mga tradisyon po ng buong mundo nanggaling kahit either sa Greek or sa Romans. And yung mga Greek and mga Romans, may iba't iba silang Diyos. So there was this insinuation that probably Christmas is a pagan tradition na hindi natin dapat sineselebrate. Kasi daw ito'y demonic. Kapatid, let us be reminded what we are talking about here. Ano ba ang Pasko? Para kanino ba ang Pasko at sino ba ang nasa Pasko? It's all about Jesus Christ. Let's go back to the basics. It doesn't matter kung kailan natin siya i-celebrate. Ang mahalaga, we are reminded, kapatid, that this is all about Jesus Christ. Ito po ay ang pagpunta po ng ating Panginoon dito ng sole purpose ay iligtas tayo sa ating sariling kapahamakan, sa ating sariling kasalanan para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. So kapatid, natanong ba na ba ang sarili mo? Tuwing Pasko ba, is it all about your happiness? Hindi ka masaya pag hindi ka nakararamdam ng ligaya, pag hindi ka nakatanggap ng Pasko. Paskong regalo, kumbaga yung Christmas gift, o lalo kung mayroong exchange gifts, mayroong Kris Kringle na tinatawag sila, na hindi ka nakatanggap ng panahon, ng araw ng Pasko na yon, hindi ka masaya, or maybe hindi ka nadalaw, or hindi ka nakadalaw sa iyong mga minamahal sa buhay. Is it all about it? O yung kailangan sama-sama? Ay kailangan sama-sama yung buong pamilya sa eksakto 25th or 24th or kailangan saktong-sakto uno, dapat sama-sama. This is all tradition, kapatid. It's all good. If you can do it, it's all nice. If you can celebrate that way, but it's not related, kapatid. Although it is not related, meron po nagpasimula nito. At mamaya mas maiintindihan natin bakit tayo nagbibigay ng regalo, bakit may peace, bakit mababait ang tao. Kasi meron po tayong pinaggayahan. Meron pong pinagmulan nito, kapatid. Hindi po ito nagsimula ng ganun. Sinabi ba nung church leader, sabi ng church leader, pagka Pasko, dapat ganito raw dapat. O sinunod natin yung mga sinasabi sa mga kanta na dapat peace on earth, dapat masasaya tayo. Actually, it's in the Bible. The very framework kung saan po ni-refer, yung reference kung ba't tayo nagkakaganto tuwing Pasko, tuwing holiday season or Christmas season, kasi po meron po yung nakalagay sa Bible kung paano siya nagsimula. Should we celebrate it with our own happiness? Or should we celebrate it for the Lord Jesus Christ? Naisip mo na ba tuwing mga Pasko, di ba? Ito po yung panahon kung kailan yung Pasko, parang pag pinakinggan mo yung mga kanta, it's all about Jesus Christ. Nagets ba natin yung kapatid? It's really all about Jesus Christ. And yet, no one is talking about Jesus Christ.
It's all about gifts. Kaya di ba malungkot tayo pagka yung may inaasahan ka regalo, nagagalit ka pag hindi mo nakuha yung regalo na gusto mo. And nako, I've already testified about this before. Normally, pag exchange gift ng mga elementary at high school, you want to give the best and so that you will be receiving the best na regalo. Unfortunately, most of the time, karamihan na matatanggap mo regalo sa mga exchange gifts, yung mga hindi mo gusto. Yung hindi ka magiging masaya. Now, does it define your Christmas? Does it define yung Christmas mo kung wala na regalo sa'yo during the Christmas season? Or walang bumati sa'yo? Diba kapatid? Ang tanong natin, bakit? Bakit we desire these things? Bakit natin siya hinahanap? Ano ang meron sa ating Pasko, sa ating Panginoong Jesucristo? Bakit tayo nagkakaganito kapatid tuwing Pasko? Ano ang meron kapatid? Natanong mo na ba ang iyong sarili? So focus point number 1, we celebrate joy, gift giving, and the season. We remember not where it all came from. So tayo po nagsiselebrate, nagsasaya, handaan dito, celebration doon, bigayan ng regalo. It's all for the season, pero madalas din natin naiintindihan o nalalaman or naaalala kung para kanino ba natin to ginagawa. Diba? It's like you are celebrating someone's birthday and then no one even remembered the birthday celebrant. Can we understand that, kapatid? You celebrated his birthday or her birthday, pumunta kayo, pero walang kahit sino man nakaalala sa kanya, nagpunta lang kayo doon para kumain, di ba? Maghandaan, magbati sa bawat isa, hello, hi. Pero mismo yung birthday celebrant, walang kumausap, walang lumapit. This is the same thing with Jesus Christ. We do celebrate his birthday, but no one remembers him. So Matthew 2:10-11, the New King James Version, God says to us, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And they had opened their treasures and presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Now, when we look at it, kapatid, ito po yung mga blueprints kung bakit tayo nagkakaganito tuwing Pasko. When you look at it, every part of this verse, this specific verses, tells us what we are doing tuwing Christmas, kung anong ginagawa natin pag Pasko. Diba? They are rejoicing with great joy. Nung dumating po yung mga wise men, kung kilala niyo po yung wise men, ito po yung sinasabi sa ibang denomination na sabi nila, the three kings. Hindi po sila kings. They are wise men. At saka hindi rin po sila tatlo. Wala po nakakaalam kung ano po ang tunay na bilang ng wise men. If you read your Bible, go back to your Bible, wala po nakalagay doon na tatlo. Pinangalanan pa nga sila yung Gaspar, Baltazar, I forgot the total names na meron sila. But the thing is, that's how dangerous, kapatid, ang misinterpretation of the Bible. Kapag mayroong tao po naglabas ng sarili ng interpretasyon na wala po sa Biblia at yun po yung ginawa na sa tradisyon, sa ating kultura at sinunod na natin, mali na. The same way with Christmas, we are celebrating Christmas without Jesus Christ. Just like the three kings, na dapat wise men lamang, naging three kings. Na hindi naman din talaga tatlo. Naging tatlo lang kasi inisip nila, ang binigay rito regalo, di ba? Gold, frankincense, and myrrh. These are very rare and very expensive items na niregalo. Pero dahil sa tatlong niregalo, inisip nila, ay tatlo yung kings, tatlong wise men. That's not true. But here we see, there is gift giving, there is worshiping, there is great joy and rejoicing. Nakikita mo natin yung kapatid. So that's why during Christmas season, tayo po yung nagkakaganito. Na tayo ay so emotionally invested sa Christmas season. And we become trapped. Natatrap tayo sa season. Ay, inisip mo yung, paano yung gagastusin, yung sa kuhugutin yung pera pang celebrate? Saan ko huhugutin yung pera pambili ng regalo sa aking inaanak? Paano pag dumalaw na yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko, anong bibigay ko sa kanila? Anong ihahanda ko? May pambili na ba ako ng fruit salad? Meron ba ako pambili ng queso de bola?
you are becoming trapped into the season, natatrap tayo. Kasi we forget kung ano po yung halaga ng season na yun. Pero hindi tayo apektado ng reason, si Jesus Christ. Kaya i-copy po natin kung ano po yung ginawa nila nung panahon na pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng mga wise men na yun, dumating sila. And dito po natin nakuha yung dahilan kung bakit tayo nagkakaganto. Kasi sila mismo yung nagsimula, nagbigay ng regalo kay Jesus Christ. Napansin nyo ba, kapatid? Nung dumating yung wise men, sino po yung binigyan nilang regalo? Binigyan ba ng regalo yung mga magulang? Nag-bow down ba sila sa mga magulang? No. It was all about Jesus Christ. Yes, they respected the parents, but they worship Jesus. Because it's never about Mary, it's never about Joseph, it's only about Jesus Christ. Ano po yung mga nangyari dito, kapatid? The angels came down from heaven, nagpakita po sa mga shepherds, yung mga pastol, di ba? And then dito po sila kumanta, yung nag-worship po sila, nag-praise and worship po sila sa Panginoon, sa harap ng mga shepherds. Sabi nila, glory to God in the highest, and on earth peace among those whom He is pleased. In Luke 2:14. So, doon po nanggaling yung salitang peace on earth. Di ba? Hindi po ito galing kay Michael Jackson or kung sino mga Christmas singers na meron tayo. Ang gaganda ng songs nila, wala namang question doon, kapatid. But ito mga bagay na ito, yung peace on earth na yan, yung praise sa ating Panginoon, yung mga lively songs, simulan to sa Biblia. So yung mga shepherds, piniraise din nila ang Panginoon, pinuri nila ang Panginoon. And yung mga wise men, they worshipped and gifted Jesus alone. So dapat ito po yung kopyahin natin. Before mo isipin yung mga kamag-anak, before mo isipin yung mga kapatid, before mo isipin yung mga kaibigan, yung mga katrabaho, ay kailangan kong bigyan ng ganitong regalo sa ganyan, kailangan kong bumili ng ganitong items, habang may discount pa, ubusin na natin sa mall. Tumakbo na tayo kasi wala ka na maibibigay. Bumili ka na ng lahat ng kondensada para hindi ka maubusan sa fruit salad. Unahin mo muna si Lord. Because this is all about Him. Anong ginawa ng mga angels? They sang a praise and worship song to the Lord. What did the shepherds do? They praised God. What did the wise men do? They worshipped and give the Lord His gifts. How can you apply this to yourself, kapatid? Celebrate Christmas remembering Jesus Christ, honoring Him, worshiping Him, thanking Him for everything that He did for you and for me, for all of us, para ligtas tayo sa sarili nating mga kasalanan. At ano bang regalong binibigay mo sa Lord? Meron ka na ba naibigay na regalo sa Lord? Naibigay mo ba yung buhay mo? Naibigay mo ba yung time, yung effort mo sa Lord? O mas mahalaga pa yung ibang tao sa'yo kaysa sa ating Panginoong Jesus? O mas mahalaga yung pride mo kasi hindi ka pwedeng mapagsabihan ng kahit sino? Let us be reminded to worship Christ in this season because this is all about Him. Let us copy kung ano po yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesus because this Christmas is about Jesus Christ. So remember, kapatid, walang masama mag-celebrate. Walang masama magregalo. Walang masama na maging mabait pag Pasko, lalo. Dapat nga every day, every second, mabait tayo eh. Pero wag nating kakalimutan kung para kanino to at sino ang dahilan bakit na sineselebrate natin ang ating Pasko. Focus point number 2 na binigay ni Lord, that is, tell them the reason for Christmas. Why Jesus needed to come to this world. So kapatid, kung ikaw alam mo na yung katotohanan, hindi ba dapat malaman din ng ibang tao na malapit sa'yo, mga nakakausap mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ang katotohanan about Christmas? Hindi ba dapat may share mo sa kanila? Kasi malamang sa hindi, 80% to 90% ng pamilya mo, ng clan mo, they are celebrating Christmas. Surely, kapatid, they would want to. Even yung mga ibang denomination, actually ibang religion, who does not actually recognize Jesus Christ, they're reaping the benefits, di ba? Sa trabaho, merong Christmas bonus. They will say na, ganito kami, hindi kami naniniwala dyan, but they will receive the Christmas bonus. Naisip na ba natin yung kapatid? Di ba?
There are a lot of things that you can get for Christmas season. They may say na hindi sila naniniwala, but they are reaping the benefits. And so this is the very perfect time kung kailan dapat mo po ikwento sa kanila. Ano ba yung Christmas? Para saan ba yung Christmas? Diba? Kasi sabi kanina, Christes Mase. It's a service, church service for Jesus Christ. So this is all about the birth of our Lord Jesus Christ, kapatid. In John 3:16, New King James Version, God says to us, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." So this is a very popular verse na marami sa atin nakakaintindi at nakakaalam. Siguro 90% ng buong mundo alam ito. Na ito ang dahilan, kapatid, ba't pumunta ang ating Panginoon dito sa mundo na to? Ang ating Panginoong Jesucristo, because mahal tayo ng ating Diyos, na yung sarili niyang kaisa-isa niyang anak ay ibinigay niya ang buhay para sa atin. Para tayo tubusin sa ating mga kasalanan, kasi lahat tayo nagkasala, kapatid, pupunta tayo ng impyerno. That's automatic. Our sin separates us from God, and separation from God means that we go to hell. We die. We're not supposed to die, kapatid, alam mo ba yun? We are supposed to be immortals. We're supposed to be infinite. But we die mortally. Nagsimula po yung kay Eva at Adan na nagkasala sila sa Panginoon. And yet God loved us so much that He gave us an opportunity, a chance to come back. Because this salvation na bino-offer ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa lahat ng tao. Pero hindi po lahat ng tao ay makarating. Lalagay po natin sa ating puso't isipan. Hindi po lahat ng kamag-anak, hindi po lahat ng kaibigan, hindi po lahat ng katrabaho ay maliligtas. Sabi nga ng Panginoon, many are called but few are chosen. Narrow is the path to salvation. That's why, kapatid, habang may time pa para sa kanila at para sa iyo, make time to show to them and to share to them the love of Jesus Christ, the love of God for them. Especially pag Christmas season, kasi yung word pa lang they cannot deny it. Christmas, Christ Mass. Christes Masse, sabi kanina. There's no denying it. Perfect evangelistic tool na pwedeng gamitin ng isang tao. Pwede ka mag-entry, papasok ka agad sa usapan. Kapatid, kamusta? Merry Christmas, advance Merry Christmas. Habang nag-uusap kayo, alam mo, naisip ko, maraming tao hindi nakakaintindi at nakakaalam kung ano ba yung Christmas. O talaga, kapatid, ano ba meron dito? Diba? Then you enter. Do you know about it? Ito yung talagang birthday ni Jesus Christ. We might not know the exact date, but this is a celebration. Because He came onto this world to save you and me. O talaga, kapatid, ano meron? Let me share to you kung ano meron. Make time, kapatid. Make an effort to share the word of the Lord during the Christmas season. Perfect opportunity yan para sa iyo, kapatid. Huwag natin sayangin, kapatid. This is the best time to share. Na kailangan nila malaman that people are bound to go to hell because of the sin that they have committed in their lives. Kasi lahat tayo, kapatid, nagkakasala at nagkasala sa ating Panginoon. The wages of sin is death. Sabi sa Bible, the wages, big sabihin yung sweldo, yung resulta. Death, hindi po yung death, ito yung death ng namatay ng pagkatao. Mamamatay sa impyerno habang buhay. Susunugin tayo habang buhay sa impyerno. Walang katapusan. Then why would you want that? Of course, nobody would want that, kapatid. But Jesus came upon this earth, born as a human, to bring salvation to those who believe. Kasi, kapatid, para mas maintindihan natin, kaya siya nagkatawang lupa, naging tao. Ang makapagliligtas lang o makapagtutubos lang ng kasalanan natin ay tao din. Sapagkat ang kasalanan ay gawa ng tao. Nangets ba natin yung, kapatid? So the sacrifice to be made is galing din sa tao. Di ba alam niyo po yung salitang an eye for an eye at a tooth for a tooth? Ang kabayaran po ng sa tao ay tao din. So siya ay nagkatawang lupa. Naging tao ang ating Panginoong Hesus. Pero Diyos pa rin siya. Mali po yung kaisipan na hindi po siya Diyos. Nagkatawang tao siya para sa atin. Hindi po niya Diyos or nanay si Maria.
Mary is not divine. Mary is a human, an honorable woman, and a blessed woman. Sabi nga, the blessed among all women. Yes, that's true. We love her for what she did. But God used her and Joseph for God's glory because hindi po niya kinreate si Jesus Christ. Jesus Christ was begotten. Inilagay po siya doon sa sinapupunan ni Maria, ni Mary. And so that Christ can come upon this world. He was not created by the parents. Mali pong kaisipan yun. Pero dapat malaman ng mga tao ang katotohanan ng pagmamahal, ng pag-ibig natin Panginoong Jesucristo para ligtas tayo sa impyerno, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya na namatay siya sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw, if you will believe that, kapatid, katulad na nakapako sa krus ng Kalbaryo, diba? Tatlo sila doon. Nasa gitna si Kristo, mayroong 2 criminals. At yung criminals na nandoon ay yung isa, tinuligsa si Kristo. Kung totoong ikaw ang Diyos o ikaw ang Kristo, bakit di ka bumaba dyan, tulungan mo sarili mo, tulungan mo na rin kami. Ang sabi ng isa, di ka ba nahiya? Tayo makasalanan tayo and we are getting what we are deserving to get. And yet he does not deserve this. So meaning mayroong repentance. Asking for forgiveness dahil alam niya nagkamali siya sa buhay niya. That's the way, kapatid. Hindi mo kailangan ng religion, hindi mo kailangan ng grupo, kailangan mo si Kristo. Kaya sabi niya, Panginoon, sabi niya, pwede mo ba akong isama sa iyong kaharian? Imagine that faith. Alam niyo, mamamatay na physically si Jesus Christ, but he was believing that nadadalhin siya ng ating Panginoong Jesus sa kanyang kaharian. And so, sinabi sa kanya ni Kristo Jesus, ngayon din, isinasama din kita sa paraiso, heaven. To let people know about this love ng ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat. To save all of us. That's why that baby came here upon this world. And the very first time na dumating po siya rito, he was worshipped. Diba? Nagkaroon ng pagbibigay ng mga regalo, nagkaroon ng goodwill, nagkaroon ng peace on the earth. Diba? Kaya marami mga nagkakasundo-sundo. That spirit, that love is from Jesus Christ. It's not from us. Kasi sinasabi nila yung puso ng Pasko. It's a puso ng Pasko. It's the love in the heart of Jesus Christ for all of us. And it's being referenced to us, shared to us by Jesus Christ Himself. Kaya walang makapagde-deny sa buong mundo kahit iba pa yung paniniwala. They can never deny kung ano pong dinala ng ating Panginoong Jesucristo rito. Pero ang tanong, shinare mo ba sa kanila yung katotohanan? Have you given them that information na kailangan nilang malaman bago sila mawala sa mundo na to? Diba? So wag natin sayangin ang oras, kapatid. Let us tell them the reason for the Christmas. Why Jesus needed to come to this world. So kapatid, remember, preach to them that Christ this Christmas. He is the reason for this season. Hindi po tayo, hindi po yung pamilya natin. Hindi po yung sama-sama. Hindi po yung gift-giving, yung mga regalo, yung Kris Kringle, exchange gift. It's all good. It's all great. But it's not the reason. The only reason for Christmas is Jesus Christ. Be reminded of that, kapatid. Takeaway sa binigay sa atin natin Panginoon. Number 1, take the chance this Christmas to share Christ. So huwag natin pasayangin ng pagkakataon. Dapat, when we have an opportunity, share natin si Jesus Christ sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, sa mga ka-church natin. Diba? Tell them about the salvation freely offered. Baka hindi pa nila alam na pwede pala silang maligtas, na kailangan pala nilang maligtas. Kasi maraming tao akala nila, hindi ko naman kailangan ng kaligtasan. Diba? There was this moment I was trying to share the word of the Lord outside, and there was this guy that I was trying to pray to bring to the Lord, no? And then sabi ko sa kanya, can I share to you something? Can I pray for you? And can I tell you about someone that his name is Jesus Christ? No, I don't need that. I don't need that. Diba?
A lot of people in this world, they don't even understand that they need salvation. And do not be afraid if they will reject you. Do not feel bad or be offended, discouraged, pag sinabi nila, ayaw ko marinig yan. Because they do not operate in the spirit. They operate in the flesh, in the physical, in the carnal being that they have. Especially pag mayroong demonic stronghold or foothold yung tao, matindi pong resistance yan. Lalo pag relihiyoso. Yun ang mga pinakamahirap dalhin sa Panginoon. Yung sobrang religious, they think that they're doing the right thing, but they're not. Because ang Bible, kapatid, hindi yan about religion, hindi yan about your church. The Bible is that tells about all of us about Jesus Christ, our Lord. Ang ating Panginoong Hesus ang pinakamahalaga sa lahat. So dapat malaman nila. It doesn't matter if they reject it, okay. God bless you, I will pray for you. Even if you reject today, it's like a seed na nagtanim ka sa isang tao, hindi niya alam nandun sa kanya yung seed na yun, yung buto na yun, yung binhi. At isang araw, kahit ang dami-dami niyang wall or pader sa kanyang pagkatao, dahil shinare mo sa kanya si Kristo Jesus, one of these days magugulat ka na lang kasi yung wall na yun, yung pader na yun mawawasak dahil tutubo yung buto na yun, yung binhi na magiging malaking puno. Sisirain yung pader na nasa kanyang pagkatao. So share to them that freely available salvation ng ating Panginoong Jesus. They need to hear about Christ who will preach to them. Sino? Si pastor, si brother, si sister. How about you? Can you share to them the love of Jesus Christ? The Lord gave us mouth. The Lord gave us hands. The Lord gave us minds, the hearts. Let us use all of those to share the word of Jesus Christ to people who are in need of salvation. In Matthew 3:3 ESV version, God says to us, "For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way for the Lord, make his paths straight." So kapatid, dapat mag-prepare tayo para sa ating Panginoon na ma-share sa mga tao na hindi pa nakakaalam yung katotohanan ng ating Panginoon. Prepare the way so that they will understand. Kasi marami sa mga puso sarado. Ayaw makinig, ayaw makaintindi, but they are willing to do the dance contest pag Christmas, di ba? They're willing to participate in the Christmas party, in the gift giving, but they're not willing to hear about Christ. So you, kapatid, tayo, ang gagawin ng Lord na stewards, the conduit to tell them about the truth of Christ. Diba? And in Titus 2:11-14 in the ESV version, God says to us, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works." So dapat nilang malaman yung kaligtasan. Because God brought salvation for every people, for all people. But again, hindi po lahat yun na binigyan niya ng pagkakataon ay makatatanggap or baka re-receive. Nakaranas sa ba kayong kapatid na minsan may natatawag, may nanalo ng prize pero hindi available, absent, di ba? Si classmate, meron pa namang contest ngayon, may mga nanalo, sayang wala siya. Marami pong ganun. They're supposed to get something but they will not because they are not available. Let us all be available, kapatid, para sa ating Panginoon, na kapag niligay niya ang para sa atin, nandun tayo. So dapat nandun din tayo para sa mga kapatid natin, sa mga mahal natin sa buhay, at sa mga tao na nangangailangan sa Panginoong Hesus. Maging available tayo para sa kanila, para i-share ang salvation na nagmumula sa ating Panginoong Jesus Christ. In Romans 10:13-14, this is the last verse.
For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then are they to call him in whom they have not believed? How are they to believe in him whom they have not heard? And how are they to hear without a preacher? Kapatid, hindi po si pastor, hindi po si brother, hindi po si sister ang mag-share. Tayo mismo, tayo na mayroong sariling kakayanan, ay ginagamit ng Panginoon. Use the Christmas season para i-share po sa kanilang katotohanan ng ating Panginoon. Huwag po natin sayangin ng panahon, ng oras, kasi hindi natin alam ang buhay, kapatid. This is the most unpredictable thing in the world. Life. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin sa mundo na to. Pero ang Panginoon lamang nakakaalam. Then why would you risk that, kapatid? Why would you gamble the life of someone na alam mo pwede pala siya makaligtas, hindi mo pa sinare sa kanya? Diba? Let us share the love of Christ to them this Christmas season. Ang Pasko ay hindi para sa sarili nating kasayahan lamang. Ang Pasko ay para alalahanin ng buhay at pag-ibig na binigay ni Jesus para sa ating lahat. Kapatid, let us always look at the bigger picture. It's not all about us. Again, it's all good. Let us celebrate. Let us give the gifts. Let us love one another. Let us have peace, the goodwill, and all. And let us celebrate with all happiness ang celebration ng Christmas season. Pero dapat mas alalahanin natin na meron nagbigay ng buhay para sa ating lahat. Although we don't deserve it, kapatid, you and I, both of us, all of us, we never deserve the love of Jesus Christ, and yet He gave it to us. Kasi mahal niya tayo. Remember, kapatid, Christ is Christmas. Ang ating Panginoong Jesus ang Pasko. Hindi po tayo, hindi ang ating pamilya, hindi po ang regalo, hindi ang aginaldo, hindi ang mga ilaw sa mga parol. Si Kristo ang ating Pasko. Yes, it is a wonderful season. No one denies that. Pero ang Pasko, pang kapatid, it's not all about gift giving, goodwill, peace on earth, family celebrations. Sinimulan to ng mga angels, itong pagpupuri sa Panginoon, pagsa-celebrate. Yung mga shepherds, pinuri nila ang Lord. At yung wise men, nagregalo sila, nag-bow down sila kay Jesus Christ. And they did it because it's all about Jesus Christ. They all did it to worship, to revere, to glorify Christ. At ang alam nila na magiging sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. So kapatid, habang may panahon pa, sa mga regalo mo this Christmas season, yung mga, di ba, meron, I'm not sure kung ang tawag sa kanya, yung mga tarheta ba tawag doon, yung label na nilalagay mo pagka yung ginagawa kang regalo pag Christmas, di ba? Yung mga kanta, nakakantahin mo. Sa mga pag-uusap-usap na gagawin mo, ilatag mo, isama mo ang ating Panginoong Jesucristo sa usapan. Isama mo sa mga gifts mo ang ating Panginoong Jesus. Pwede ka maglagay doon sa tarheta ng ating mga regalo. Jesus Christ loves you, brother, sister. Lagyan mo ng Bible verse. Diba? I pray that the Lord God, Jesus Christ, reveal Himself to you, kapatid. Sabihin mo sa kanilang ganun. At kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap, tell them how short and unpredictable life is, na maaaring kunin kanino man ang buhay any time of the day. And so use the season, kapatid, para sa kanila to accept and to surrender their lives to Jesus Christ. Diba? Wala nang mas magaganda pang, mas lalaki pa at mas magiging engrande pang regalo kaysa sa salvation na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. At di tayo mapunta sa impyerno kundi sa langit balang araw. So hindi natin sasabihin sa kanila, kasi nahihiya ako, brother. I'm shy, diba? I'm not used to it. I'm not trained. Then who will tell them, kapatid? This is your perfect moment, kapatid. Christmas. Because it's all about Jesus Christ. Remember, we celebrate the season, but not the reason. So now, kapatid, change it. Celebrate the reason.
not just the season. But wala nang sabi huwag tayo mag-celebrate ng season. But celebrate the reason. And first thing that you do in celebrating the reason is to share the love of Jesus Christ. May kanta, di ba? Yung last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, di ba may mga ganun? Why not in this season, kapatid, last Christmas, you gave your heart to the world, but this time around, give your heart to Jesus Christ and surrender their hearts to Jesus Christ. Let them know about it, kapatid. Let them receive God, Jesus Christ, while there is time. And let them know that He is the sole reason for the season. Kapatid, Merry Christmas sa inyo. Advanced Merry Christmas. Pero tandaan mo, kapatid, si Kristo ang Pasko at ang Pasko ay si Kristo. Habang may oras pa, share to them the love of Jesus Christ na may nagmamahal sa kanila, nagbibigay ng pagkakataon para sila magbago at may gustong magligtas sa kanila. If you will not do it, who will? So the next time, kapatid, isulat mo yung label ng regalo mo. Remember Christ and tell them about His love. Yan po ang salita ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa ating Panginoong Jesus, nagmamahal sa ating lahat. And kapatid, maybe this is the first time that you're hearing this broadcast. You might not know me, you might not know Ancient Doors Church. And worse, kapatid, baka hindi mo pakilala ang ating Panginoon sa Kristo. Kapatid, if this is the first time, kapatid, or maybe you are backsliding, maaaring dati kang nagmamahal at nag-worship sa ating Panginoong Jesus, pero ang buhay mo ngayon hindi mo na binibigay sa ating Panginoong Jesus. This is the time that you surrender your life to Jesus Christ, kapatid. And for those who do not know, kapatid, lahat ng tao, kapatid, meron tayong destination. All of us are bound to die one day. That's one thing that we can never avoid. Either 100 years from now, people may die, it's going to happen. No one can stop it. But when we die, kapatid, there is a spiritual destination. And that spiritual destination is either we go to hell or to heaven. Hell, kung saan yung impyerno na talagang kumukulong apoy, susunugin tayo araw-araw. Sa langit, habang buhay kasama, kapiling ng ating Panginoon sa kasaganaan, ay blessed life sa langit. Surely, kapatid, hindi mo gusto pumunta sa impyerno, kundi sa langit balang araw. Kapatid, if you want to receive that, kapatid, na makarating sa langit balang araw, remember something that you have to do, kapatid, today. If you receive Jesus Christ as Lord, God, and Savior of your life, na siya ang tagapagligtas mo, ang Diyos at Panginoon mo, ngayong araw na to, tatanggapin mo siya, i-declare mo ng iyong bibig na siya ang iyong Diyos, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, at maniniwala ka na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, bilang kabayaran, the ultimate representation, the ultimate sacrifice for your sins, so that you will not go to hell, but to heaven one day. If you will believe that He was resurrected after 3 days for you and me, then you will go to heaven one day. Kapag tayo nawala sa mundo na to, alam natin secured tayo. Kumbaga, meron tayong heaven insurance. If you want to receive that, kapatid, samahan mo ako manalangin and pray this prayer with me. And pray it with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Let's pray. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Patawad sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Kinikilala kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus, salamat sa buhay na binigay mo sa krus ng Kalbaryo. At pagkabuhay mong muli, pagkatapos ng 3 araw. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na aking Diyos. Ikaw na ang aking buhay. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Amen.